Kung gusto mo maging financially free, ang first step ay dapat marunong ka magtabi ng pera. Well, di naman ibig sabihin na itatabi mo ang lahat ng perang kinikita mo kasi imposible naman yun. Pero kailangan mong matutunan yung art of spending less than you actually need. Marami pa rin ang may ganitong problema at ito ang reason kung bakit ang matatalino at talented na tao ay never naging mayaman. Ilan sa mga tips na ito ay ang pagsasave ng pera na pwede mong simulan kaagad. At magugulat kayo sa huling tip dahil di nyo inaasahan na makakatulong pala ito. Ang unang tip ay bigyan mo ng pangalan ang savings account mo. Napaka-powerful ng technique na ito, lalo na kung bibigyan mo ng pangalan ang savings account mo kahit nag-iipon ka para mag-invest o sa pang-college ng anak mo. Sa paraan na ito ay magiging mahirap para sa iyo na bawasan ang savings account na yan, lalo na kung ang pangalan ng savings account mo ay ang pangalan ng anak mo o ng asawa mo. Kasi syempre matatakot kang bawasan ng savings account na yan, lalo na kung ang pangalan ng savings account mo ay kapangalan ng asawa mo. Ang pamalawang tip ay bilihin lang ang kailangan. Bago ka bumili ng isang bagay like mga appliances, gadgets, furnitures at kung ano-ano pa, may 4 na tanong na dapat mong itanong sa sarili mo. Una ay kailangan mo bang mabili agad ang bagay na ito? Pangalawa, gaano kadalas mo bang gagamitin ang bagay na ito? Pangatlo ay may mura bang alternatibo para sa bagay na ito? At pang-apat ay kaya mo bang bayaran ito ng cash na di nakakaapekto sa budget mo? Kung nasagot mo ang lahat ng ito ng maayos, then siguro ay kailangan mo nga ang bagay na ito. Pangatlo ay gamitin ang 30-day rule. Kahit ano pa ang gusto mong bilhin, isulat mo lahat ito sa papel at lagyan mo ng date. Then maghintay ka ng 30 days bago mo bilhin ang bagay na yun at ito ay makakatulong para makaiwas ka sa impulse buying. Kadalasan kasi after 30 days ay di mo na kailangan o di ka na interesado sa mga bagay na gusto mong bilhin dati at sa huli, yung mga kailangan o importante na lang talaga ang bibilhin mo. Ang pang-apat na tip ay mag-commit ka na bayaran ang iyong sarili ng at least 10% ng sweldo mo kada buwan. Ito ang lesson na natutunan ko sa librong The Richest Man in Babylon. Sinasabi dito na ang yaman ay nagsisimula sa pagtatabi ng pera. Karamihan kasi sa atin ay nagtatrabaho para bayaran ng kuryente, bahay, tubig, telepono at kung ano-ano pa, pero maliban sa ating sarili. Uunahin pa natin minsan bumili ng bagong sapatos o damit na di naman talaga kailangan. Di mo naman kailangan bumili ng bagong sapatos every month at ubusin ang pera mo, di ba? Instead, bayaran mo ang sarili mo ng 10% ng sweldo mo at ilagay mo ito sa savings account o sa investment account mo para palaguin ito. Example ng ginagawa ko ay yung RSP o yung regular subscription plan ng BPI Online kung saan kada kinsenas at katubusan ng buwan ay automatic na nadedebit yung pera ko papunta sa aking investment account. Pwede nyo rin i-check yung video ko tungkol sa effective steps sa pag-iipon ng pera at makikita nyo i-link sa description ng video ito. Ang pang-apat na tip ay gumawa ka ng grocery list mo. Kung wala kang list na ginawa, once na pumasok ka sa grocery, ay ito yung most likely na mapapagastos ka sa mga unnecessary na bagay na nagre-result sa overspending. Kaya bago ka pumunta sa grocery o sa supermarket, be sure na may grocery list kang dala at bilhin lang kung ano yung importante at kung ano yung kailangan. Ang pang-anim na tip ay kumain ka muna bago ka mag-grocery. I'm sure na nangyari sa inyo ito, yung tipong nagutom ka habang nag-grocery at mas lumaki patuloy yung budget mo dahil na rin sa dumagdag pa yung ipinangkain mo. Kumain ka muna bago umalis ng bahay para mas makatipid. Ang pang-pitong tip ay convert money into time. Kung may gusto kang bilhin, then check mo muna yung presyo in terms of time. Kung i-convert mo yung 3,000 pesos na t-shirt na gusto mong bilhin, kung gaano mo katagal na dapat magtrabaho para mabayaran ito, bibilhin mo pa rin ba ito kahit katumbas nito ay 6 working days ng buhay mo? Sa paraan na ito ay maiintindihan mo yung hirap at kung worth it ba na isacrifice mo ang oras mo para lang mabili ang bagay na ito. At ang pang-8 tip ay magkaroon ka ng change of mindset from saving more to earning more money. Tandaan palagi na mas madaling magtabi ng pera kung may kinikita kang extra. Kaya instead na mag-focus ka lang sa pagtatabi ng pera, focus mo sa sarili mo how to earn more money sa pamamagitan ng pag-educate sa sarili mo at develop new skill para makapag-produce pa ng pera. Sa paraan na ito ay pwede ka pang kumita ng malaki o ng extra. Pero kung kumita ka na ng malaki, be careful na mahulog sa trap ng lifestyle inflation o yung spending more because you earn more. Ang dami kong kilala na kumikita ng malaki at akala nila ay habang buhay na yung kita na ito at inuubos lang nila yung pera nila hanggang sa walang matira.
Iwasan ang ganitong mentality. Alisin mo sa isip mo na kapag kumita ka ng malaki o tumaas ang sweldo mo ay dapat mo na rin itaas ang lifestyle mo. But instead, isipin mo na di ka nakakuha ng bonus o ng increase and live below your means. At dahil pinanood niyo ang video na ito hanggang huli, ito ang inyong bonus tip. Gastusan mo ang sarili mo. Okay, malamang sasabihin niyo sa akin, "Huy, hindi sinop. Akala ko ba ipon tips ito? Bakit gusto niyo kuming gumastos?" Yes, ang reason kung bakit maraming tao ang di nakakaipon dahil na rin sa inuubos nila ang pera nila sa mga bagay kasi feeling nila ay left out sila o napag-iwanan na. Dahil na rin sa mga nakikita nila sa social media na may mga tao nag-e-enjoy sa buhay nila tapos sila hindi. I-treat mo rin ang sarili mo paminsan-minsan at maglaan ng small percentage ng sweldo mo pambili ng mga bagay na gusto mo. Makakatulong ito para ma-enjoy mo ang buhay mo at di ka makaramdam ng negative feeling tungkol sa pag-iipon ng pera. Ayan ang mga tricks na pwede mong gawin para mabilis makaipon ng pera. Pagsamasamahin mo ang mga tips na ito at guaranteed na lalaki ang savings mo para magkaroon ka na rin ng safe and secured future. At kung mahilig kayo sa videos tungkol sa pera, motivation o business, like and share nyo lang ang video na ito at kita-kita po ulit tayo sa susunod na video.